Hello po, magandang araw po sa lahat. Kamusta na po kayo dyan mga kapatid? Brother OG po, nandito na naman po ako para po mag-share po sa inyo ng aking devotion na naman po ngayong umagang ito mga kapatid. So nawa samahan niyo po ako hanggang sa matapos po ang aking sharing ngayong araw na to mga kapatid. Ngayon po, last time ang aking isinare sa inyo ang Mateo chapter 10. Ano po, buong chapter ng chapter 10. Ngayon po ay buong chapter naman po ng 11 ang aking isishare po sa inyo mga kapatid. At kagaya pa rin ng dati mga kapatid, bago tayo mag-start ay mananalangin po tayo ulit mga kapatid. Sige po mga kapatid, tayo po ay magsiyoko. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat na naman sa araw na to, Lord. Unang-una, kami ginising mo ng maayos, binigyan ng kalakasan, binigyan ng pagkain, ibinigay ang lahat na naman sa aming araw ngayon, O God. Thank you, Lord. Lord, salamat din, Father God, sa iyong mga salita na aming mababasa na naman, mapapakinggan, maririnig ngayong araw na to, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. At nawabuksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitanim sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Samahan mo po ako, gabayan at turuan ng puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas po sa aking bibig. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen po. Salamat po at ito nga po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Nandito nga po ako para mag-share sa Mateo chapter 11, buong chapter po ulit ng 11 yung aking i-share sa inyo. So mga kapatid, bago lang po ako mag-umpisa, anyayahan ko lang yung mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po kayo. I-like nyo po yung aking mga videos, yung aking mga sharing. Like and share nyo po. At pakiclick nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga sharing, mga ibang videos. Po. Salamat po. At tayo po ay, ako po ay mag-uumpisa na kapatid. Dito po sa chapter 11 ng Mateo verse 1, may pamagat po itong ang mga isinugo ni Juan na tagapagbautismo. Sabi po sa chapter 1, pagkatapos ng mga tagubilin ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo sa at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, sorry po, nagalaw. Yan. Ulitin ko lang mga kapatid, pagkatapos ng mga tagubilin ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Na pinatanong ni Juan Bautista sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga alagad ni Juan Bautista kung siya na ba yung inaantay o mag-aantay pa ng iba. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ang inyong naririnig at nakikita, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga may ketong, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at pinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Sabing ganyan, mapalad ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. Amen
and amen. Napakaganda po, no? Ulitin ko lang, verse 6 po yun. Sabi po ng ating Panginoong Kristo, mapalad ang taong hindi na nag-aalinlangan sa akin. Mapalad po tayo mga kapatid dahil alam ko po kayo rin ay hindi nag-aalinlangan sa ating Panginoong Kristo. Ano? Talagang yung buo ang ating pananampalataya sa Kanya. Talagang naniniwala tayo na Siya ay namatay para sa ating lahat at muling nabuhay. Ano? Kaya tayo mapalad lahat mga kapatid at talagang nasa puso natin ang ating Panginoong Kristo. Nagtitiwala tayo sa Kanyang Ama at sa ating Panginoong Kristo ng buong puso at kaluluwa. Amen and amen. At mga kapatid nga pala, pasensya na kayo kung makakarinig po tayo ng konting ingay, ano? Pasensya na po, nandito po ako sa malapit sa gate kasi sa baba, ano? So, pasensya na po. So, verse 7 na po tayo mga kapatid. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Sabing ganon. Bakit kayo pumupunta sa ilang para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta o siya'y propeta? At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ano, si Juan ang tinutukoy, si Juan Bautista po ang tinutukoy sa kasulatan. At sinabi ng ating Panginoong Kristo, si Juan ay higit, no? Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Sabi ng ating Panginoon, oo, siya ay isang propeta, no? Si Juan Bautista nga po. At sabi ng ating Panginoon, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng nasa kasulatan, ano? Na maghahanda nga raw po ng daraanan ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, hinahanda na ni Juan Bautista yung mga tao, di ba po, binabautismuhan niya, no? At bago niya bautismuhan, nagsisisi ito sa kanilang mga kasalanan. Sinasabi ni Juan Bautista na magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at babautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, at ang ating Panginoon Kristo ang magbabautismo sa kanila sa Espiritu Santo, no? Sabi pa dito, 11, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig, no? Higit na, no? Talagang sinabi ito ng ating Panginoong Kristo na tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Ang pinakahamak, ano, sa kaharian ng langit ay mas dakila kay Juan Bautista. Sinabi po ng ating Panginoong Kristo, sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Makinig at ang may pandinig. Ano, makinig daw. Tayong mga nandyan ngayon, makinig tayo dahil tayo po ay may pandinig, mga kapatid. At doon sa mga sinishare din, hinahayag ng mga pastors or leaders o mga bishop man, ano, ay makinig po tayo dahil binigyan po tayo ng ating Diyos ng pangdinig, mga kapatid. Tama po. Verse 20, mga kapatid. Babala sa mga bayang ayaw magsisi. Babala po ito sa lahat ng bayan. Simula noon hanggang ngayon, mga kapatid, babala po ito. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang na nakasaksi, no, mga kapatid, ulitin ko lang. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi
sa maraming himalang ginawa niya, no? Sinumbatan niya po yung mga bayan na marami siyang ginawang himala. Yung nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, no mga kapatid. Sinumbatan niya yung mga bayan na yon kasi kahit na nakarinig ng salita ng ating Diyos, nangaral ang ating Panginoong Kristo at gumawa ng napakaraming himala. Tatanong yung anong himala? Di ba nga po, nagpagaling siya ng mga may karamdaman, nakakita ang mga bulag, nakarinig ang mga nakarinig ang, ulitin ko lang mga kapatid, ano? At sabi nga dito, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, hindi tumalikod sa kabila ng maraming ginawang himala ang ating Panginoon Kristo, yung nagpagaling ng mga may karamdaman, yung mga bingi, 'di ba, nakarinig, yung mga bulag nakakita, yung mga pipi nakapagsalita, yung mga may ketong mga kapatid ay muling gumaling at luminis, at ang mga patay ay kanyang binuhay, yung mga patay na gusto niyang buhayin talagang nabuhay, mga kapatid. Sinabi niya, sabi sa verse 21 mga kapatid, kawawa kayo mga taga Corazin, kawawa kayo mga taga Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mga kapatid, ganun daw yung mga nagsisisi noon, nagsusuot ng sako at umuupo sa may abo. Yung iba pa nga, may nabasa po ako na naglalagay sila ng abo sa kanilang ulo, mga kapatid, no? Ngunit, sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa sa mga taga-Tiro, taga-Sidon. At kayong mga taga-Capernaum, maaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon, sabi ng ating Panginoon Kristo, no? Talagang sinumbatan niya, nagalit siya dun sa mga bayan na yon, pati doon sa Capernaum, sabi pa nga, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay, yung mga nagmamataas kasi nga doon sa Capernaum, yung mga nagtuturo ng mga kautusan, mga kapatid, talagang ang gagara ng suot, no? Talagang gusto nila ay sila masyadong pinupuri, gusto nila ganun sila. Kaya ganun sila yung mga tinatawag na yung mga tagapagturo nga sa Capernaum, masyado nilang itinataas ang kanilang sarili. Gusto nila ginagalang sila, pero yun nga, hindi nila isinasabuhay yung kanilang mga itinuturo. Kaya talagang sinumbatan ng ating Panginoon Kristo yung bayang yun, yung lugar na yun, yung bayan-bayan, yung Capernaum na sinasabi. At sabi nga, at kayong mga taga-Capernaum, maaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang ganyang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sabi sa verse 24 mga kapatid, sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang daranasin ninyo kaysa sa mga kaysa sa mga taga Sodoma, 'di ba? Naalala niyo sa Sodoma and Gomorrah, 'di ba po, na umulan ng apoy at yung asawa ni Lot ay lumingon, 'di ba? At naging bato, ano? So mas matindi daw yung daranasin ng mga taong yun, yung mga taong hindi nagsisi. Mga kapatid, hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan kahit na nakarinig ng salita ng ating Diyos. Kahit na maraming himalang ipinakita at ginawa sa kanila ang Panginoong Kristo, hindi pa rin sila nagsisi, mga kapatid, sa kanilang mga kasalanan. Kaya po tayo narito ngayon ang salita ng ating Diyos. Nawa sa tuwing ating maririnig ang mga salita ng ating Diyos, nawa tayo po ay magsipagsisi sa ating mga kasalanan at isabuhay po natin
ang mga salita ng ating Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Huwag tayong gumaya sa mga taga-Kapernaum na tinataas masyado yung sarili, naghahayag ng salita, pero hindi naman nila isinasabuhay. Hindi nakikita sa kanilang mga buhay o pagkilos man lang ang mga salita na kanilang hinahayag na galing sa ating Diyos. Kaya sabi po ng ating Panginoong Kristo, kaya matindi ang mangyayari o dadanasin ng mga taong iyan kaysa sa Sodoma. Kaya tayo mga kapatid, lagi tayo magsisi. May konting pagkakamali man, hingin natin kaagad ng tawad sa ating Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Yun po ang tinuturo sa atin ngayong araw na to mga kapatid, yung maging mabuting tao, isabuhay, isapuso ang salita ng ating Diyos, magsisi sa lahat ng kasalanan, at totoong magbalik loob sa ating Diyos na buhay. Yung totoo, hindi sa salita lamang. Dapat yung totoo sa kilos, sa gawa, lahat. Buong puso at kaluluwa na tayo magbalik loob sa ating Diyos. Amen and amen. At verse 25 mga kapatid, may pamagat po itong lumapit sa akin at magpahinga. Maganda po ito. Mababasa po ito sa Lucas chapter 10 verse 21 hanggang 22 mga kapatid. Verse 25 sabi po dito, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo. Sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kalooban tulad ng bata. No? Oo, Ama, sapagkat ganon ang nais mo. No? Kasi yung mga bata talagang masasabi natin na, 'di ba, wala silang kamuang-muang. Talagang pag ang mga bata kasi pagka talagang sinabihan mo mga kapatid, nakikinig po 'yan, no? Nakikinig at pagka kwentuhan mo 'yan, talagang makikinig 'yan sa iyo. Minsan talagang lalapit pa 'yan, aakap pa. Ganun po ang ibig sabihin. Ganun po yung mga bata, no? Sinasabi rin ng ating Panginoong Kristo, yung mga totoong malinis ang puso, yung mga handang makinig, yun po ang sinasabihan ng ating Diyos. Yun po ang sinasabihan ng ating Panginoong Kristo. Tayo po na tayong mga handang makinig, no, para tayong mga bata na talagang pag kami nag-share ng salita ng ating Diyos, leader man yan, pastors man yan, bishops man yan, tayo nakikinig, no, ng buong puso at kaluluwa. Talagang sabik na sabik tayo na makinig ng salita ng ating Diyos. Ganun po yung mga bata, di ba? Sa mga kwento, sa mga pagka may i-share ka, may ikukwento ka, no? Talagang nakikinig yan, nakahanda, excited sila. Ganun po ang ibig sabihin at alam ko po na ganun po kayo mga kapatid. Excited kayo palagi sa sharing ng salita ng ating Diyos. No? Salamat po sa inyo. Salamat po at salamat sa puso na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Amen. Verse 27 mga kapatid, binigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na magpagpapahayagan niya. No? Ulitin ko lang, maganda po ito. Kasali po tayo dito. Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya, yung mga pinili ng ating Panginoong Kristo. Kasi mga kapatid, hindi po aksidente na nandyan kayo, na nakikinig kayo. Kayo din mga kapatid ay pinili ng ating Panginoong Kristo upang makapakinig ng kanyang mga makapangyarihang salita mga kapatid. No? Pinili po siya. Pinili po siya ng ating Ama sa Langit at pinili naman kayo, tayo, ng ating Panginoong Kristo upang makakinig, makapakarinig, maisapuso't isipan ang kanyang mga salita. Tayo po ang mga pinili ng anak ng Diyos. Amen and amen. No? Napakasarap, no po? Kasi alam ko po talaga na pinili tayo. Hindi aksidente talaga na mag-share ako. Talaga ito'y kalooban ng ating Diyos at kayo'y nandyan para makinig. Yun din ay kalooban ng ating Diyos at kayo rin mga kapatid, tayong lahat ay pinili ng ating Panginoong Kristo, di ba? Di ba? Sabi pa dito, verse 28 mga kapatid, sabi po dito ng ating Panginoong Kristo. Pakinggan niyo po ito.
lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan, no? Alam niyo po ito, alam ko po ito, kinanta din po ito, no? Ulitin ko lang mga kapatid, itong verse 28, sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan, mga kapatid. Sabi po, verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Sabi po yan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo, mga kapatid, no? Maganda po ito, alam ko po, alam niyo to, kanta rin po ito, no? Sabi po dito sa English, mga kapatid, verse 28 hanggang verse 30, mga kapatid. Basahin ko lang po sa inyo. Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. For the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light. Amen and amen and amen. Ano? Talagang para sa atin lahat yun, mga kapatid. Binigay yan ng ating Diyos, ng ating Panginoon Kristo para sa ating mga nahihirapan, namumroblema, maraming isipin, lalo na ngayon, mga kapatid. Ito po ngayon ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, ano? Yan po ang kanyang sinasabi sa atin lahat. Ulitin ko lang, ano? Sabi po dito sa verse 28 nga po hanggang 30, sa Tagalog po, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Lumapit po tayo sa ating Diyos, tayo mga nabibigatan, maraming suliranin, maraming isipin, at bibigyan niya tayo ng kapahingahan, no? Bibigyan niya tayo ng kaayusan, no? Katatagan, mga kapatid. 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Yan ang sinasabi sa iyo, sa akin, at sa ating lahat ng ating Panginoong Kristo. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Sa ating Panginoon lang natin matatagpuan ang kapahingahan para maibsan yung ating mga kalungkutan, kahirapan, suliranin, mga ganyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Sabi po last 30, mga kapatid, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kung ikaw, kapatid, ay lalapit sa ating Panginoon Kristo, magaang yung pasanin na ating dadalhin, no? Dahil gagabayan tayo, sasamahan, protektado tayo ng ating Panginoong Kristo, ng ating Diyos Ama, ng mga kapatid. Amen and amen and amen. Salamat, mga kapatid, sa pagsama nyo sa akin na naman ngayong sharing ngayong araw na to, mga kapatid. Salamat po talaga sa inyo. Alam ko na blessed kayo dahil ako po'y blessed na blessed sa aking nabasa na naman ngayong araw na to, mga kapatid. Chapter 11, ulitin ko lang, ano? Chapter 11 ng Mateo po ito. Yung unang ating binasa, may pamagat po ito, ang mga isinugo ni Juan na tagapagbautismo. Chapter 1 hanggang ano po ito, hanggang chapter 1 hanggang chapter 19. Pangalawa po, babala sa mga bayang ayaw magsisi. 20 hanggang ano po yan, hanggang 24 naman yung ating binasa. Tapos po, yung sumunod na chapter, verse 25 hanggang chapter, ulitin ko lang, sorry po, no? Verse 25 hanggang verse 30, no? Lumapit sa akin at magpahinga. Yun nga pong binasa natin, ano? Napakaganda po ng ating pag-aaral na naman ngayong araw na to, mga kapatid. Nawa, maisa puso't isipan at maisabuhay natin yung ating mga napapag-aralan, naririnig, at ating mga nababasa. Dahil nga po, kagaya ng sabi ko, para sa atin po ang lahat ng salita ng ating Diyos. Bigay po yan para sa atin upang tayo maging lumakas ang ating loob,
pagpalain, ingatan, bantayan, protektahan, at pagbigyan kapahingahan, no, ng ating Panginoong Kristo. Salamat po muli sa inyo. At ngayon po mga kapatid, muli, ihanda nyo na po ulit ang inyong puso't isipan dahil lalapit po tayo sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na may pandinig at nakikita ang ating mga sitwasyon. Naririnig niya at nadarama niya, nakikita niya sa ating puso yung ating mga pangangailangan. Ano mga kapatid, lalapit po tayo sa Kanya. Sige po, magsiyo ko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to, sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa ngayong araw na to. Ito'y maitatatak na naman namin sa inyong tulong. Lord, maitatatak ito sa aming mga puso, O God. At ito'y magagamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, salamat dahil nagtagumpay na naman ang aming gawain ngayong araw na to. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita na hindi nagbabago. Salamat po, Lord, at lagi kang nandyan para makinig sa amin. Samahan kami palagi, Lord. Proteksyonan kami lahat, sampu ng aming pamilya, mga kapatid sa pananampalataya, kaibigan, kapitbahay, at ang lahat ng tao na totoong nagbalik loob sa iyo at nagsisi sa lahat ng kasalanan, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. And I pray din ang mga kapatid ko sa pananampalataya, aming mga mahal sa buhay, ang lahat ng nakikinig ngayon na nandyan sa aking sharing, Lord, i-bless mo rin po sila. Lahat po ng tao, Lord, ilayo mo po kami lahat, O God, sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O God. Iligtas mo po kami palagi, O God. Ano man ang aming gagawin, saan man kami pupunta, Father God, iligtas mo po kami. Ingatan mo po kami. Samahan mo po kami, O God. Salamat, Lord. Dahil alam ko pong protektado mo ang bawat isa na totoong nagbalik loob sa iyo, na totoong isinasabuhay, isinasapuso ang iyong mga katuruan, ang iyong mga sinasabi, ang iyong mga salita, O Diyos. Lord, I pray, ingatan mo rin ang aming mga presidente sa bawat bansa. Ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, O God, kasama ng mga scientists, na doktor, nurse, pulis, sundalo, Lord, lahat ng tao, frontliner, Father God, ingatan mo rin sila, iligtas mo rin sila, proteksyonan mo rin sila, O God, at nawa magtagumpay din sila sa iyong pangalan, Lord, at sila'y lagi lamang sa iyo lalapit, dahil ikaw lamang ang aming Diyos na buhay, na nakakarinig ng aming mga panalangin, oras-oras, O Diyos. Salamat, Lord, salamat, Jesus, salamat, Holy Spirit. Nagtagumpay na naman ang gawain ito, Lord, dahil po sa inyo, dahil sa inyong tulong at gabay, O God. Salamat po sa lakas ng loob at talino, sipag na lagi mo pong ibinibigay sa akin upang kahit sa simpleng paraan, O Diyos, ako'y makapag-share, makapaghayag ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, please always bless us all and guide us all, Father God. Binabahiran ko na po ng banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo ang aming mga buhay, ang aming mga tahanan, lugar at bawat bansa. Kami iyong poprotektahan, O God. Magiging maayos na ang buong mundo. Mawawala na yung virus na yan, wala nang mamamatay, magkakasakit dahil sa virus na yan, O God. Magiging maayos na ang lahat. At ang lahat ng may karamdaman, ang kininyo na, pinagaling na kayo ng ating Diyos. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Ang lahat ng nagugutom, pakakainin ng ating Diyos. Bibiyayaan, O God. Mga walang trabaho, bibigyan ng trabaho. Magiging maayos na ang bawat pamilya sa mundong ito. Magiging maayos, masaya, maunlad, masagana at tagumpay na pamumuhay. Makakapagsimula na tayo ng mas maayos na pamumuhay dahil kasama natin ang ating Diyos. Dahil kasama natin ang ating Panginoong Kristo. Kasama natin ang bigay na Holy Spirit, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. We claim it, Lord, na tagumpay na kami lahat, O God. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat po tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po, mga kapatid. Salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat. See you po ulit sa susunod kong sharing. Salamat po. Salamat po.